Magandang buhay mga kababayan kong Pilipino. Balikan po natin, ano bang nangyari bago iban si Hanelet Avancenia sa ICC? Ang pinaka-latest na reason, ang sabi ni Avancenia, ay siya ay kinansila ang pagbisita kay President Duterte at the ICC due to Kaufman's motioning to ban her. Ang nangyari daw ay si Hanelet ay nag-seek ng legal advice from another lawyer regarding Duterte's case kasi parang na tatagalan na sana mag-antay. Naalala niyo way back before the supposed sale, parang nandoon sa gate si Hanelet Avancenia and she said Duterte is already coming home, and it created a very happy people listening to her asserting that FPRRD is already to come home, but then walang nangyari, di ba? So tinanong po si Nicholas Kaufman, and he said these are judicial reasons and respect for family privacy. Ang alam ko naman talaga, hindi naman siguro si Kaufman arbitrarily gagawa ng ganyan kung walang basbas ang ating mahal na Presidenteng Duterte. And he said BP Sara's ability to judge Kaufman's work for the former president can be attested naman na may trust si BP Sara sa ginagawa ni Attorney Nicholas Kaufman, and therefore I salute also Attorney Nicholas Kaufman for that professionalism. Balik tanaw po tayo sa mga nangyayari bago ang pag-cancel ng visitation ni Hanelet. Una, June 28, 2025, nakalagay po that the house is already sold or for sale. Ang reason po ni Hanelet ay security measures kasi gumawa nga sila ng mga CCTV na doon kahit doon sa mga bedroom, emotional impact, family reaction, potential living arrangement. So, June 28 yun. So, 29, 30. 2 days thereafter, July 1, 2025, pupunta si Congressman Pulong Duterte, bumisita kay FPRRD. It looks like, contrary sa stand ni Hanelet Avancenia na alam ng matanda, hindi naman siguro magmamaang-maangan ang matanda because the initial reaction was this, bakit ibebenta yun? Yun ang una kong binili na bahay. Meron namang ibang pang bahay si Hanelet, mas malaki pa yun. FPRRD expressed his desire to keep the house dahil sa sentimental value. So, contrary sa sinabi ni Hanelet na alam ni FPRRD, mukhang hindi yate alam ni FPRRD. So, maybe isang if sinusubaybayan niyo po ang mama ni VP Sara, si Ma'am Elizabeth Zimmerman, said na at the end of the day, kung gusto niya at makalaya na siya or ma-interim release, he is welcome to her house. Kumbaga, of course, at the end of the day, si FPRRD pa rin ang masusunod kung gusto niyang doon na lang sa bahay niya tumira. And then even Congressman Polong said, marami naman silang
kanya-kanyang bahay na, so he can transfer from one child to another. So, balik tanaw ulit tayo. After that, pumutok din yung balita ng unang bisita ni Hanilet Avancenia na nakipagtsikahan siya kay Maharlika about a nurse na allegedly palaging nakikita in public activities before nung presidente pa si FPRRD kaysa sa kanya na nag-assist palagi kay President Duterte. And then pumutik itong vlog ni Maharlika na ang sabi daw ay ipinakikita pa yung mga private parts ni President Duterte. Ako nga nadidismaya din ako sa mga ganitong mga below the belt na hindi mo naman kailangan wala namang may alam yun, di ba? Kumbaga, if it was shared by Hanilet to Maharlika and Harry Roque, it should have been kept na lang kasi wala naman sigurong may alam sa ganon. In fact, si Banat Bay, ang ibang mga vlogger na pro Duterte din, ay hindi nagustuhan yung ginawa ni Maharlika na pangingialam. And ang emphasis doon is the president is single, hindi siya married to Hanilet, and he is at a liberty to be whom he wanted to be, di ba? So, after that, so July 1, nalaman na ibebenta yung bahay kasi nung June 28, naglagay ng for sale or sold already yung bahay na yon. Pagkatapos, yung July 19 na allegedly may phone call na hindi daw pwedeng i-cite ni Nicholas Kaufman ang judicial reasons na bakit hindi muna siya inaalaw mag-visit. Pumutok po yung, if you remember right, may mga vlog si Harry Roque, si Maharlika na palitan na si Nicholas Kaufman. Bakit after ng order o ruling ng ICC na i-hold muna yung ruling for interim release, ay question nila ang kakayanan ni Nicholas Kaufman to handle the case or to release the president. Kung balikan niyo po yung aking vlog na yon na sinasabi ko, wag sanang makialam kasi in the first place, nag-hire ng pinakamagaling na abogado at mga team members si VP Sara to handle the case of FPRRD. Kung mas magaling ka, di sin sana, ikaw na lang ang kinuha. But then, yung ang sinasabi ko, nasaan pala siya, si Harry Roque, before si FPRRD, wala pa sa dahig. Diba? Kaya man lang siya nag-seek ng asylum na nung nandoon na si FPRRD. Kung ako'y nakikinig lamang sa facts, if I were him, even Attorney Panelo is telling Harry Roque to already go home and face the charges against him. Ibig sabihin, talaga hindi kailangan ang services niya doon sa dahig. Kung mag-aantay man siya, ang aming stand pa rin dyan ay hindi naman kami pro whoever. Sana, wag na lang siya. Kaya meron naman siyang kaso din na inaantay pa niya kung yung asylum niya ay a-approvean or not. So, siguro, yung mga vlog na to, imbis na makatulong, ay syempre, na-translate yan kung anong mga sinasabi nila sa vlog
na against Nicholas Kaufman. So, sana wag nyo nang bulubugin, irespeto nyo ang pamilya ni BP Sara na to go on its own process kasi baka nga si tatay mismo, he is a lawyer. Ayaw niyang mag-interim release kasi pupunta ka pa sa ibang, ako nga, 'di ba? Common sense 'yan sa unang vlog ko, 'di ba? Sino bang gustong hindi ka man makauwi dito sa Pilipinas, pupunta ka pa rin sa ibang bansa? Paano yung mga expenses mo doon sa ibang bansa? Carry ba yun? At least dyan, nandyan siya sa ICC court, ay provided ang pagkain niya kahit hindi niya gusto, o 'di ba? Provided ang health niya kasi may sariling ospital na siguro kung naka-interim release ka at wala ka naman sa Pilipinas, bakit mo pa yung gagawin? 'Di ba common sense? So antay na lang natin. Hindi natin alam, magaling yan si Kaufman kasi ngayong African singa na ginanon din ay napawalang sala niya. And then if you remember, yung affirmation ni Nicholas Kaufman, tinanong siya ni Alvin and Tourism na na 1 to 10, sabi niya, but 1 to 10, it's going to be 100%, he is going to be released. Whatever released means, interim or dismissal of the case in our lengua or in our legal parlance in the Philippines, ay i-release yan. So, hindi naman siguro nagyayabang-yabangan lang yan. At saka, feeling ko, napakaseryosong tao ni Kaufman. Kung balikan mo, kayong nagblablag, balikan mo, mag-mirror ka, manalamin ka kung anong mga sinasabi mo against Kaufman. Kasi kami nga na nanonood, alam namin mga foul na yung mga pinagsasasabi nyo eh. So, thank you for listening and commenting. God bless.